Ang Houston Rockets ang number 2 team sa West, 1 game behind sila kontra OKC Thunder. Nasa almost 2 games naman ang lamang nila kontra Memphis. Si Jalen Green mas bumaba ang average niya ngayon. Nasa almost 19 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal at 39% mula sa field. Kasama pa ang 31% sa 3-point area. Bumaba ng bahagya ang average ni Green pero siya pa rin ang leading scorer ng Houston. Si Sengun yung pangalawa, 18 points, almost 11 rebounds, 5 assists, 1 steal at 1 block per game. 7 player din ng Houston ang naka-double digit. Kasama doon si VanVleet at si Dillon Brooks. Ito rin ang pinakamagandang start ulit ng Houston since James Harden era, particular noong 2019. Sila din ang umagaw ng pwesto ng Minnesota kasi nga noong nakarang taon, ang Minnesota ang nasa taas ng standing at isa din sa mga young team. Ang Houston din ang matatawag na ikalawang OKC Thunder ngayong season since mga bata yung karamihan ng player na nasa rotation. Meron pa dong isang isip bata. Nakatapat din ng Houston ng OKC noong nakaraan. Nagpalitan pa ng clutch shot yung dalawang teams. Ang Rockets ang number 2 defensive team sa NBA behind sa OKC. Sa standing pa sa parehong West at East, ang OKC, Orlando at Houston ang tatlong defensive team na nasa taas ng standing. Sila din yung top sa points allowed at defensive rating. Parehas ding young team. O sabihin natin yung core player nila, mga batang player pa na nasa mid-20s pababa. Ang Thunder at Magic, pareho ding may player na wala sa lineup dahil sa injury, si Banchero at si Holmgren. Sila din yung tatlong teams na hindi kasama sa top 10 ng points per game pero nasa taas ng standing. Tanging ang Houston pa rin ang team na walang nasa 20 points per game ang nasa taas ng standing ngayon. May tinatalo na din mga teams ang Rockets na kasama sa top 6 or top 10 ng standing. Yung OKC last year, biglang angat sila noon. Parang pagdating ni Holmgren, naging okay bigla. Yung Rockets naman, sinubukang humabol ng play-ins noong nakaraan season kaso kinapos pa lang din. Ngayon, tinutuloy nila yung naging run. Ang isang notable player doon or addition bukod kay VanVleet, si Dillon Brooks. Kasi siya yung tinuturing na villain ng NBA pero isa pa rin sa best defensive player. Kasama siya sa 2023 All-Defensive Team. Nakasama din siya sa botohan last year sa All-Defensive Team. Hindi nga lang nakakuha ng sapat na boto. Yung mga top teams kasi ngayon, merong mga legit defensive player. Katulad sa OKC si Lu Dort, may nadagdag pa. Sa Orlando Magic naman si Jalen Suggs. Parang sa Cleveland at dito din sa Boston, meron din silang mga defensive player doon. Bukod kay Dillon Brooks, meron pang Amen Thompson yung Houston. Hindi lang naman kasi defense lang talaga yung pinagbabasihan kay Brooks, lalo na sa rating. Meron kasi si Brooks na hindi makikita sa stats, yung hustle niya. Yung hustle ni Brooks, yun ang isa sa magandang katangian niya. Kaso nga lang, nasasapawan lang dahil medyo maangas din minsan at natatawag din na dirty player. Hindi kasi makikita sa stats yung mga hustle play gaya ng paghabol sa loose ball na kinukuha pa rin ni Dillon Brooks. Kaya nagkakaroon ng extra possession doon ng Houston. Ikalawang season pa lang ni Brooks sa Rockets pero bigla din silang angat. Maganda na yung tinatakbo ngayon ng Rockets. Wag lang aasarin ni Dillon Brooks si LeBron, baka mayari pa. Marami pa rin naman mga fans ang ayaw kay Brooks at tinatawag pa nga siyang dirty player. Yung iba mga analyst tinawag siya dating overpaid player dahil malaking kontrata ang binigay sa kanya ng Houston. Yung nangyari sa Memphis dati na tinrush talk niya si LeBron tapos nalaglag yung Memphis, parang baliwala na kay Dillon Brooks yung mga ganong bagay. Kahit bumalik sa kanya yung trash talk, wala na. Makapal talaga yung balat. 110 sa defensive rating si Brooks na meron pa siyang 12 points, 3 rebounds, 41 and 38% mula sa 3-point area. Yung Amen Thompson, next time na lang yun, baka mausog pa.